So mga bagay na tinitiis at pinipigil ng isang lalaki kapag naka-no contact rule ka sa kanya. So mga kabamay, bago po natin to simulan, bago po natin to pag-usapan, isa lang palaging hinihiling ko. Kung gusto niyo po yung mga ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button at i-like ang video na ito. Kung magko-comment ka, lubos po ako magiging masaya. So ano pang hinihintay natin? Kung napindot mo na yung mga buttons na yan, simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na tinitiis at pinipigilan ng isang lalaki habang hindi ka nagpaparamdam o habang naka-no contact rule ka sa kanya? So number 1, tinitiis niya ang hindi pagbaba ng pride niya sa iyo. Yes mga kamamay, kung ikaw ang bigla na lamang na hindi nagparamdam, kung ikaw na lang bigla ang nagparamdam ng no contact rule sa kanya, titiisin niya hanggang sa kaya niyang tiisin na ibaba ang pride niya sa iyo sapagkat sasabihin niya sa kanyang isip, sa kanyang sarili na hindi siya nagparamdam. Hindi ko siya i-message. Hindi rin ako magpaparamdam. Bahala siya. Kung umalis siya, bumalik siya. Yan yung ego ng isang lalaki na tinitiis niya. Yan yung ego ng isang lalaki, yung pride ng isang lalaki kapag hindi ka nagparamdam. Yan ay sa mga unang linggo, sa mga unang buwan lang. Pero mga kamamay, sabi ko nga, utak at puso ang kalaban niya. Wala kang paramdam, wala kang message sa kanya, paikot-ikot ka lang sa kanyang utak, pabalik-balik ka lang sa kanyang puso, maghapon, magdamag, linggo-linggo, buwan-buwan niya maiisip yan. Hanggang sa bumaba ang pride niya, hanggang sa ma-realize niya ang lahat, baka nagkamali siya sa iyo, baka sumobra na siya, hanggang sa i-message ka na niya. Pero tinitiis siya ng isang lalaki hanggat kaya niyang tiisin. Tandaan niyo yun mga kamamay, tinitiis siya ng isang lalaki hanggat kaya niyang tiisin. Sapagkat ayaw nga niyang ibaba ang pride niya sa iyo. Sapagkat ayaw niyang siya yung maghabol sa iyo. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya niya, hindi niya yon ibababa. So number 2, ang pagiging malungkot kapag wala kang message sa kanya. Yes mga kamamay, tinitiis pa rin to ng isang lalaki. Tinitiis din to ng isang lalaki na huwag maramdaman yung lungkot, yung pighati, yung sakit. Kasi mga kamamay, nasanay siya. Kung nasanay siya dati na lagi kang nagme-message, na lagi kang nagpaparamdam sa kanya, ngayon hahanap-hanapin niya yon. Kahit yung mga single word na reply mo lang, kay that, okay, sige, same to you, hahanap-hanapin niya yon. Dahil nga, hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na nga nagme-message sa kanya, kaya malulungkot yan. Pero ayaw niya yung ipakita sa iba, ayaw niya sanang ipakita sa kanyang sarili na nalulungkot siya. Pero wala siyang magagawa. Hahanapin ka niya. At dala ng paghahanap niya sa iyo, kaakibat nun ang pagiging malungkot. Sapagkat mangungulila siya sa iyo. Sapagkat yung dating kulit mo, yung dating halakhakan yung magkasama, bigla nilang mawawala. Dahil sa katoksika ng isang lalaki, dahil sa hindi ka na niya nabibigyan ng halaga, lahat yun mawawala at lahat yun marirealize ng isang lalaki. Kung bakit ka nawala, kung bakit ka lumayo, kung bakit ka na hindi nagparamdam, dahil siguro sa mga ugali niyang hindi mo na kinaya. At isa yan sa mga bagay na tinitiis ng isang lalaki, yung kalungkutan sa araw-araw. So next, tinitiis niya rin ang pigilan ng kanyang sarili na huwag maghabol sa iyo. Yes, mga kamamay, sa araw-araw ba naman na wala kang paramdam? Sa araw-araw ba naman na tahimik ang araw niya na wala ka? Darating ang panahon, hahanapin ka pa rin. At hahabulin ka na niya pag sobra na yung lungkot na nararamdaman niya sa pagiging mag-isa niya. Doon niya makikita ang lahat eh. Yung mga katoksikan niya sa iyo, yung mga pagtataksil niya sa iyo, yung mga ginagawa niyang hindi tama sa inyong relasyon sa iyo, lahat yun maiisip niya. Mabilis na mabilis na magbabakflash sa kanyang isipan lahat ng pagkukulang niya sa iyo. Lahat ng sisi na sa kanyang sarili. Sapagkat lumayo ka na sa kanya, sapagkat nag-no contact rule ka na sa kanya. Kaya darating talaga yung point, yung panahon na hahabulin ka na niya, lalo na kung wala ka namang ginagawang mali,
lalo na kung lahat na lang sinakripisyo mo sa inyong relasyon, lahat yun hahanapin ng isang lalaki. Hanggang sa dumating yung point na magmakaawa na yan, hanggang sa dumating yung point na gusto ko na niyang pabalikin sa kanyang buhay, kaso hindi ganun kadali. Kaya ang payo ko sa inyo, medyo tigasan nyo ng konti. Kapag ang isang lalaki ay nagbalik, kapag ang isang lalaki ay nagmamakaawa at nakikiusap na bumalik kayo sa kanyang buhay, medyo tigasan nyo pa ng konti para madala. Kaya mga kamamay, sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam, isa po ito. Okay? Sa mararamdaman o tinitiis ng isang lalaki, yung pagkahabol niya sa iyo. So next, ang aminin sa kanyang sarili na namimiss ko na siya. Yes, mga kamamay, tinitiis din po ito. Ayaw po ng isang lalaki na maramdaman niya yung mamiss ka niya, yung hanap-hanapin ka niya. Kung kaya't pinipigil niya, kahit anong hirap, ayokong mamiss yung babae na to. Ayokong hanap-hanapin yung babae na to, kaso wala siyang magagawa. Kahit yung utak at puso niya, ikaw pa rin yung lumalabas. Ikaw pa rin yung sumasagi sapagkat tumatak ka sa kanya. Sapagkat mas naging effective ang no-contact rule mo sa kanya kung gagawin mo yan. Okay? Mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya, sasagi ka sa isipan niya at hindi malabong mangyari yan. Kung naging maayos ka sa kanya, kung naging mabuti ka sa kanya. Pero kung kabaliktaran nito, ang mga naging impluwensya mo sa kanya, malamang sa malamang, hindi ka hahabulin ng isang lalaki. Malamang sa malamang, hindi ka titiisin ng isang lalaki. O malamang sa malamang, hindi pagtitiis ang tawag doon. Kalayaan. Kalayaan sa utak at puso ng isang lalaki kung masyado kang toxic. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, gandahan ninyo ang love story nyo. Lalo ka na kung alam mo na hindi magiging maganda ang takbo ng inyong relasyon kapag ginawa nyo yung isang bagay na hindi tama. Huwag nyo nang gawin. Sapagkat magiging parang investment mo rin sa isang lalaki. Kung magiging maayos, mabuti ka sa kanya, kung magiging mapagmahal ka at kabutihan ang ipapakita mo sa kanya, darating ang point na yun ang panghahawakan ng isang lalaki kung bakit siya babalik, kung bakit siya magbabago. Pero kung kabaliktaran nito, ang gagawin mo, magiging toxic ka, malamang sa malamang wala ka nang babalikan o wala na siyang babalikan pa sa iyo. Sapagkat puro problema ka lang eh. O okay lang, siguro kung makagawa ka ng problema, at least kung magbabago ka, walang problema. Pero kung gumagawa ka nga ng problema, tapos wala ka namang balak magbago, baka wala talagang balak ang balikan ng isang lalaki kapag kaganyan. Tatandaan nyo mga girls. Kala nyo palagi, minsan, yung kasamaan ninyo, yung katoksikan ninyo, dinadala nyo kung sa kahit saan. Kala nyo makakatulong yan. Hindi. Ako nagsasabi sa inyo. Kaya mga kamamay, isa sa pagkamis ng isang lalaki sa inyo, ang kanyang tinitiis palagi. So next, tinitiis niya rin ang pigilan ng kanyang sarili na hindi lumuha ng dahil lamang sa iyo. Okay? So mga kamamay, hindi natin po pwedeng itago eh. Ano man ang ginagawa mo, kahit gaano ka pa kabisi, kahit ano pa ang inuuna mo, kahit may kausap ka, paano pag dumating sa gabi, tutulog ka na, mahihiga ka na. Pagtulog mong ganyan, paghiga mo sa kama, nakatingala ka na ganyan. Sasagi na naman sa isip mo yung babae na yon. So mga kamamay, nandun na naman yung lungkot. May isip mo na naman yung lalaki o yung babae, mahihirapan ka na naman, masasaktan ka na naman. At tinitiis yan, mga kamamay, ng isang lalaki sa araw-araw. Kahit may ginagawa siya, pwede yun. Hindi siya makaka-focus. Mahirapan siya. Minsan yung kanyang mga ginagawa, mali-mali na, nalilito. Minsan nakakatulala na nga lang siya eh. Minsan nakatitig na lang siya sa isang bagay. Yung pala, iniisip ka na niya. Pinipigilan man niya ng isang lalaki, pero ang hirap niyang pigilin. Pinipigil niya na huwag kang isipin. Pinipigil niya na huwag siyang lumuha sa iyo, pero kusang mga mata niya ang magbabagsak ng mga luha dahil sa sobrang sakit, sobrang hirap, na nararamdaman niya sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam. Kaya mga kamamay magsisisi ang isang lalaki talaga kung hindi niya makikita ang halaga mo, kung hindi ka niya pahalagahan, kung hindi ka niya mamahalin, gamit ang no-contact rule. And last, tinitiis niya rin na labanan ng kanyang sarili kung i-message ka ba niya. Nandun talaga yung agam-agam niya eh. Yung oo, hindi. I-message ko ba to o ano? Parang gusto ko namimiss ko na i-message ko ba? Hindi. Nakatype na yung message, binubura ulit. O kaya naman, na-send na yung message, dinidelete ulit. Ganyan yung mga lalaki eh. Okay? Makikita mo na lamang na deleted na yung message. Dahil Dahil sa gustuhan niya ang i-message ka, pero ayaw na puso niya.
Gusto ng isip niya, ayaw ng puso niya. Nilalabanan niya yon mga kamamay, ang hirap nun. Namimiss ka na niya, pero nandun pa rin yung pride sa sarili niya. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na tinitiis o pinipigilan ng isang lalaki sa mga oras na no contact rule ka sa kanya o hindi ka nagpaparamdam. So mga kamamay, if ever na nagustuhan nyo yung ating love advice na ito, kung nakarelate ka, mag-comment ka naman. Kung pinagdadaanan mo to, mag-comment ka rin. And syempre, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa video natin ito. So paano mga kamamay? Medyo lumalakas ang ulan. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.